Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. Hi, partner. Ini-imagine ko ang itsura mo ngayon, partner, habang kausap kita. Ikaw ba yung tipong may naka-duster tapos karga mo yung anak mo tapos hawak yung dede mo kasi pinadedede mo siya? Well, that's a typical scenario. Typical na scenario yan sa akin dito, partner. Gets, tama yan. Pero ngayon hindi ganun ang eksena ko. Pero typical yan. Typical yung senaryong yan. Kaya kapag halimbawa, meron po kayo nakita sa Facebook na maayos yung itsura ko, nako, hindi yan totoo. Huwag kayo maniwala. Yan throwback po yun, natin. throwback. Throwback yan. Yan yung sinasabi natin na don't believe everything that you see on social media. Kasi, di ba, ang perfect example dyan, partner, in a lot of posts ng, kunyari, ng mga nanay, ng mga magulang, ang ipapakita nila yung area na maayos sila. Yung very small corner na maayos. Pero ang hindi nila ipapakita, yung kapag winaid yung camera, kung saan itinulak lahat ng mga kalat para magkaroon ng space na kunwari malinis. Nakakaloka talaga. Pero nakapagsuklay ka naman ngayong umaga, partner. Alam mo, isang beses lang ako isang araw nagsusuklay. At least isang araw ako, isang beses, isang buwan. Wash and wear ka naman kasi, partner. Tas kung kailangan lang sakalang, di ba? Hindi, sinusuklay ko pag-aahitan ko na para madali siyang gupitin. Oo. Pag maiksi pa yung buhok, hindi ko muna syempre sinusuklay. Ganun ako katamad magsuklay talaga. Wala ganun ako kawalang paki talaga. At marami sa atin ganun walang paki sa itsura nila ngayon sa bahay. Totoo. Kaya lang, alam mo, partner, ewan ko, siguro para sa mga babae. Pwede din para sa mga lalaki. Para maka-establish ka ng parang routine na ewan ko ito napansin ko to sa sarili ko. It may work for me, it may not work for others. Kapag parang kasi morning person tayo ever since, 'di ba, partner? So kapag halimbawa dahil gumigising naman tayo ng umaga katulad ng regular nating ginagawa pre-pandemic, dapat ginagawa mo pa rin yung regular na ginagawa mo as if papasok ka sa work. So that would mean pwede maligo, ganyan. Ewan ko, napapansin ko kasi, partner, kapag naligo ko ng hapon, parang buong araw, buong umaga, hanggang hapon, parang hindi tama yung mga ginagawa ko kasi hindi ako fresh. Pero kung maaga pa lang, sasabayan ko na pagligo yung anak ko. Pagligo yung anak ko in the morning kasi may online class siya na maaga, ganyan. Parang lahat during the day, na siya, parang magagawa ko siya na maayos. Parang katulad siya ng, ewan ko ganito yung feeling ko kapag Sunday. Kapag Sunday, inuna ko yung simba. Parang feeling ko mas marami ako ma-accomplish kung inuna ko yung simba ng umaga. Oo, syempre blessed kesa yung parang hapon ko pa siya gagawin. Parang iba yung feeling. Pero that's me, diba? Iba-iba naman. Alam mo naman, minsan pa banal kahit hindi naman bagay. Nakakaloka yung yung in-example talaga yung pagsimba kahit parang hindi bagay sa akin. Hindi, di ba? Pero para maka-establish ng routine, maganda kung mag-start ka talaga ng pagligo, pagsuklay ng umaga. Sobrang agree ako, partner, dun sa paliligo. May magic talaga sa paliligo no? Kapag gumising ka sa umaga, diba, tapos umpisahan mong maligo ka, totoo yun ang dami mong magagawa kasi parang sinimulan mo ng fresh yung umaga, unlike pag naligo ka ng hapon or bago matulog. Masarap din naman syempre bago matulog, kaya lang parang may feeling na hindi mo nagawa ng maayos yung gawain mo sa buong maghapon kasi hindi ka naligo. Parang may kulang, may ganung magic na parang ang sarap gumising kapag ang sarap umpisahan ng umaga kapag naligo ka.
'di ba? Tapos ang sarap ipagpatuloy ng mga gawain kapag naligo ka, magluto, maglinis ng bahay, gawin yung trabaho sa office, tulungan yung anak sa online class. Dahil lamang sa paliligo, ako na-observe ko din yun eh. The moment na maligo ka, may kakaiba siyang magic. Parang energized ka. Parang na-refresh ka, na-revitalize ka compared sa araw na hindi ka naligo. Oo. Di ba? At Na-observe niyo ba yun? Oo, nakakatulong din yun para maka-experience ka ng parang normalcy or parang feeling na normal ang lahat. Kasi nag-umpisa ka ng maaga sa pagligo, nag-umpisa ka ng maaga sa pagkain. Alam mo yun, parang normal day. Yung ganun. Totoo yun. Oo. Meron nga akong kakilala, sabi, nagreklamo, magkausap kami kanina. Sabi niya, ano ba yan? Never na ako nag-glow up. Sabi niya ganyan. Paano ka mag-glow up? Tamad kang maligo. Sabi ko, every time na mag-uusap kami. Every time na babae to, every time na mag-uusap kami, lagi niyang complain. Well, hindi ko na maayos sarili ko. Kasalanan ko, bakit hindi mo maayos sarili mo? Ano, alagay ako mag-aayos sarili mo. Di ba? Na every time nakausap ko siya, nag-usap kami via messenger. Pag nakita mo, laging gulong-gulo yung buhok, tapos sa akin nagreklamo. Parang kasalanan kong pangit siya today. Mga ganun tipo. Wala din niya maasikaso yung sarili niya. Sabi ko, try mo. Maligo ka sa umaga, ayusin mo sarili mo, magbihis ka. Hindi naman totally mukhang panlakad o mukhang pang-opisina. Yung bisa mo lang yung sarili mo, diba? Try to freshen up. And iba yung mararamdaman mo. You'll feel good about yourself. Malaking bagay yun. True, lalo at walang halong eklavo. Kaya importantatious kabisyo na establish a routine. Ilang beses ko na rin nabasa yan, yung establishing a routine para i-break yung anxiety. Nakakatulong yan. Ikaw, basta hanap ka ng mga ways para maging normal pa rin yung buhay mo. Kasi ito po sa ngayon habang hindi pa kumakalat talaga yung vaccine, habang may questions pa talaga sa mga gamot, kung dapat ba tong gamot na to o hindi, may gamot nga ba talaga, tapos effective nga ba talaga yung vaccine, yung mga ganun. Habang ganyan na medyo matagal pa, i-accept natin that this is the now normal. Hindi lang siya new normal, kundi it's the now normal. So kung halimbawa isang buong taon ka hanggang ngayon hindi pa na nakapag-adjust, medyo may na tayo dyan, may konting contribution na tayo or fault. Tama. Kung bakit hindi pa rin tayo nakapag-adjust until now. Kasi may mga iba na, although not to compare, pero may mga iba na nakapag-adjust na eh. May mga iba mas mabilis, may mga iba ngayon pa lang, ganun. Pero dapat talaga ginagawan mo na siya ng paraan kasi hindi mo dapat hintayin kung nabumalik tayo sa normal. Ang iisipin mo, ito na muna yon. Ito na yung now normal. So how do you adjust to it? Ganon. Tama. Hindi hintayin ko na lang na maging normal ang lahat. Hindi eh. Parang katulad yan, uulitin ko po kasi very important talaga to. Parang katulad ng online class. Huwag mong pabayaan na hindi mag-i-enroll yung anak mo. Bawa, this yung nakaraang school year, yung patapos na school year partner, hindi nag-enroll kasi parang feeling mo hindi effective. Sige, okay lang. Pero kung next year, halimbawa sa school ng anak ko, partner, fully online pa rin next year eh. So kung next year, fully online pa rin, i-embrace mo na yun. Kailangan mo na siyang tanggapin kasi kung hindi, kawawa naman yung anak mo. Yung mga iba, nag-start na silang, mapag-iiwanan siya eh. Iba nag-start na silang mag-move on, mag-move forward, na dadagdagan yung kaalaman. Ikaw, iniisip mo pa rin babalik sa dati. Paano kung hindi? Oo naman babalik yan. Paano kung it will take 1 more year or 2 more? Tama. Di ang dami na nangyari dun sa 1-2 taon, di ba? So gagawin mo na siya ng paraan. Correct. Yun yung binibigyan natin ng diin dito, mga kaibigan, na dapat makadiscover na tayo ng mga paraan para tulungan yung sarili natin. Huwag nating laging iasa sa ibang tao. 'Di ba? Huwag nating laging iasa sa gobyerno kung bakit tayo gutom. Of course, may factors sila, pero 'di ba, kung titingnan din kasi natin yung ibang mga tao, 'di ba, naka-recover na sila dahil sa pamamagitan nila ng sariling sikap at diskarte nila, 'di ba? So, hanap tayo ng paraan. 'Di ba yung mga tips na ako ang ganda ng tip na binigay sa akin ng kaibigan ko na parang ang sabi niya, para since nasa loob ka nga ng bahay, hindi ka makalabas at may mga times sa kung ano-ano yung iniisip mo. Sabi niya, yung simpleng pagsabi niya na manood ka ng mga videos na nagbibigay sa iyo ng good vibes. Yung mga videos na nagbibigay sa iyo ng laughter. Totoo, napakasimple lang nung sinabi niya, pero nung
ma-realize mo yung sinabi niya, laki palang tulong. And sino mag-aakala at that same day, nag-download ako ng isang app na na punong-puno ng ng mga Bible verses, yung mga apps na nagbibigay sa akin para ma-motivate ako sa pang-araw-araw na buhay. Yung mga ganun tipo. Parang apps na prayer a day. May mga ganun tipo yung mga ganung simpleng paraan, yung mga ganung simpleng tulong sa sarili, 'di ba? Ma-realize mo na talaga dapat pala ituloy ang buhay at kaya ko naman pala. 'Di ba? Na hindi natin kahit hindi natin iasa sa ibang tao sa gobyerno. So tulungan po natin yung sarili natin, 'di ba? Tayo na mismo yung magbigay ng liwanag sa madilim nating daanan. Huwag nating laging iasa sa ibang tao. Tingnan mo nga yung ibang tao. Natin. Ibang tao nga, partner, sobra na nakapag-adjust. Katulad na isa nating tambalanista. Sabi niya, Dear Nicole and Chris, tambalanista niyo po ako since 2011. Ano po ba ang dapat kong gawin? Kasi po, ako po ay ngayong ECQ Season 2, nalaman ko na buntis na naman. Nung ECQ Season 1, nabuntis po ako, kakapanganak ko pa lang po. Nalaman ko na naman, nabuntis na naman ako ngayong ECQ Season 2. Ito yung sinasabi ko, partner, na may mga tao talaga napag-adjust na. Alam mo yun, parang adjusted na. Oo, kasi isipin mo, alam mo, para makabuo ka ng anak, ibig sabihin na parang medyo stress-free ka. Alam mo yun, parang everything is working well for you, ganyan. So, may mga taong katulad dito na nabuntis. So, ang problema niya naman, sabi niya, Nicole and Chris, ang hirap naman itong sitwasyon ko. Hindi po ko pa nga alam kung saan ako kukuha ng pang-sustain sa pangalawa kong anak. Ngayon, may pangatlo na naman. Third ko na po ito. Ano po ba dapat kong gawin? Naku, wala po kaming maambag dyan. Kasi nung ginawa nyo po yan, wala rin kaming ambag doon. Kayong dalawa lang naman mag-jowa. Mag-asawa yung nag-ambagan siya at nag-aanuhan. Tapos sa panahon ng responsibilidad, kasali kami. Bakit? Huwag ganun. Huwag ganun. Oo. Kayo nag-enjoy dyan di ba? Kayo ang, di ba, dinala ang mga sarili sa rurok ng kaligayahan. Tapos ngayon namang problema, di dapat kayo lang din dalawa, di ba? Oo, totoo yan. Kayo magkaagapay dyan, di kayo din na magkaagapay. Pagdating sa problema, huwag tayong nandadami na ibang tao. May kanya-kanya tayong problema. Ay, nako. Well, una, as always naman, laging sinasabi. Sabi to ng isa kong kaibigan, bakit daw kapag ka ang isang tao ay nabubuntis, sinasabi na ang bata ay isang angel. Yan. Ang reason daw kung bakit daw ganun is that kasi may ibang mga tao na hindi nagkakaanak. May mga ibang tao na kahit anong effort nila, hindi sila nagkakaanak. So, para biyayaan ka ng anak is a blessing in itself. So, parang gano'n. So, yun yung sinasabi kung bakit dapat sabihin na blessing kapag ka nabubunti. So, doon mo na lang talaga tingnan sa aspetong yan, 'di ba? Alam mo, katulad nga na sinabi namin, sa ngayon, parang hindi pa normal ang lahat. Pero mag-normalize din naman ng lahat. Makakabawi ka rin naman in terms of paghanap ng trabaho, ganyan. Pero for now, i-enjoy mo na lang na meron ka na naman bagong biyaya, 'di ba? Bagong blessing. Wala naman tayong magagawa, nandiyan na 'yan. Totoo 'yan. Bad naman kung mag-isip ka ng hindi maganda, 'di ba? Correct. Kaya may nag-send sa akin, partner, kamakailan lang basahin ko. Ito nakakatawa at talagang on point and real talk talaga. Ang title ng post niya is mga dapat tandaan habang lockdown. Marami-rami ito pero konti lang yung babasahin ko. Isa dito is, hindi ka ba na-inform na mahirap ang bansa natin? Huwag mong hanapin ang tulong na kayang ibigay ng mayayamang bansa sa may... ano to? Ulit. Huwag mong hanapin ang tulong. Ayusin mo. Paano ka makakatulong? Take 3. Ulit. Yung actor walang alam. Eto. Pakinggan nyo mabuti, ha? Hindi ka ba na-inform na mahirap ang bansa natin? Huwag mong hanapin ang tulong na kayang ibigay ng mayayamang bansa sa mamamayan nila. Poor tayo, bes. Sabi niya. Huwag kang mayamot sa rasyong bigas kung dati mo ng problema ang pambili ng bigas. Hindi kasalanan ng gobyerno kung madami kang anak. Lockdown ngayon, baka dagdagan mo pa. Konting tiis lang. Self-control, bes. Self-control. Huwag kasing kanin ng kanin. Huwag mong damihan. Tama. Diba? Sobrang on point. Ito yung pinakamalala. Teka lang, ha. Putol-putol kasi yung sined niya sa akin. Pero maganda.
Eto, noong panahon na wala pang COVID, nagtatrabaho kami ng maayos at nagsakripisyo na mawalay sa mga pamilya namin, habang yung iba nakatambay lang. Noong pinag-aaral kami, tinapos namin na pag-aaral namin, samantalang yung iba mas pinili ang maglaro o bumarkada. At huwag niyong sasabihin na kayo ang kawawa. Nagdesisyon kayo na mas piliin yung madaling daan, ang iasa sa iba at tsansa ang kinabukasan ninyo. Kaya huwag niyong sabihin kasalanan ng iba kung bakit maayos ang buhay nila ngayon kahit pandemic. Minsan sa buhay, kailangan mo ding tanggapin ang responsibilidad mo. Kaya hindi kami nakikialam sa gobyerno kasi hindi namin inaasa ang buhay namin sa mga politiko. At hindi nyo ba naisip, ang ibabagsak ng isang politiko ay ikaaangat ng isa na namang politiko? Ang tanong, may magbabago ba sa buhay mo? Di ba? On point, real talk. Totoo nga naman. So, yun sinasabi namin kanina pa na tayo din humanap ng paraan para makarecover, para makamove forward. Huwag na nating iasa sa iba. Tapos ngayon, kagaya niyan, di ba? Nabuntis, alam niyo naman sa sarili nyo na hindi nyo naman kayang buhayin yung anak ninyo. Noon pa kayo namumroblema, tapos dinagdagan nyo pa ng isa. So, mamumroblema na naman tayo pareho, di ba? Tapos, may inis tayo, wala tayong natatanggap na ayuda. Pag-isipan ng mga bagay-bagay. Correct. Siyempre, nakakainis din naman talaga. Pero, alam mo, sa madaling salita, mahirap kasing umasa lang eh. Parang sa pag-ibig, mahirap yung one way lang. Kailangan two way. So, ibig sabihin, hindi ka niya pwedeng mahalin. Kundi, alam mo yun, parang kailangan nagmamahal ka din. Kung mahal ka niya, dapat nagmamahal ka din para magkaroon ng relationship o para maging maayos. So, ibig sabihin, talagang gagawa ka ng paraan. Tama. Ganun. Although, sobrang ang daming argument nung nilabas itong post na to na, kasalanan naman talaga ng gobyerno. Medyo pro-government ba yan? Medyo yung datingan, Hindi naman, pero parang hindi po namin opinion to, ha? Hindi po namin opinion. Binasa lang po namin. Post ito sa Facebook. Shinare lang. Correct. Ito po ay shared lamang. Huwag naman pong isipin na sa amin po yun. Kung nagtatanong kami kung ba't kami nagde-deny, duwag po kami sa bashing. Oo. Hindi pala duwag. Duwag is not the proper term. Tinatamad po kami. Oo, kasi madami talaga nang-aaway lagi kasi, sa Facebook. Ayaw namin ng ganun. Oo. Pero parang feeling ko medj inclined towards not blaming the government. So, you should do your part. So, and I think gano'n naman din talaga eh. Gagawa ka talaga ng way. Kasi in the end, sa dulo po, talagang ikaw din para sa sarili mo. Totoo yun eh. In the end, yung si Charles Darwin, yung kanyang sinasabing survival of the fittest. Kasi in the end, you save your own ass, 'di ba? Sarili mo lang at nangyayari yan ha sa lahat ng pagkakataon. Tingnan mo kunyari sa isang opisina, nagkaturuan, nagkasisihan, 'di ba? Hindi ba't para ma-save mo yung sarili mo, ituturo mo din yung iba? Mga ganun. So, ibig sabihin, minsan, ang gagawin mo talaga para sa sarili mo na lang. Para sa sarili mo. And yung nangyayari ngayon, again, katulad ng sinabi namin ni partner, it's the now normal. Huwag mo na munang intayin yung oras na babalik tayo dun sa dati. Kasi hindi pa yung dumadating. So, adjust ka na kaagad ngayon. Adjust na. Ganun. Totoo. Diba? Isang comment nga dito na diin ganyan naman tayo pag hindi natin nagugustuhan yung pamamalakad, gusto natin patatalsikin lahat ng mga nakaupo sa gobyerno, tapos may pauupuin tayo. Ganoon na naman yung nangyari, may parang cycle na siya, parang ulit-ulit na yung proseso, pero ang huling tanong nga, may nagbago ba sa buhay mo? Diba? Kasi kung ikaw yung tipo ng taong asa sa iba, sa ayuda ng iba, wala namang masamang umasa. Pero, diba, dapat siguro matutunan din natin na tayo na mismo yung gumawa ng sariling sikap para sa sarili natin. Huwag tayong maging dependent sa ibang tao. Diba? Yun yung gusto nating bigyan ng punto dito. Correct, totoo yan. Kahit pa man hindi nangyari itong lahat ng ito, hindi naman natin pwedeng isisi lang sa gobyerno ang lahat, 'di ba? Gagawa ka din ng paraan. Katulad ng lagi naman natin ginagawang paraan. Kaya lang siguro partner, kaya debatable 'yan. Kasi dati, lahat pwedeng lumabas. Kumbaga, mas madali lumaban kasi walang virus, walang kinatatakutan. Kumbaga, pwedeng dumiskarte ng kahit anong klase ng diskarte nang hindi natatakot. Ang problema lang kasi ngayon,
gustuhin mo man, takot ka naman lumabas. Kaya gets ko din Kaya tama, debatable yan Oo, dami yung argument kaya, na ito. Oo, ang argument naman din talaga dyan, partner. Siyempre, at this time where we cannot all go out, hindi pa kami makalabas, di paano kami maghahanap ng paraan, di ba? Pero swerte din, in a way, ulitin namin, kasi may online. Yes. People were forced to embrace digitalization agad. 'Di ba? Dati parang ayaw pa natin maging digital, hindi pa natin yan ini-embrace, nakakainis, nakakatamad alamin, aralin, yung mga ganun. Pero wala walang choice kasi ito yung way to go. Ito yung way para mabuhay pa rin ng hindi mo kailangan laging lumalabas. Yung Totoo ganun. yan. Nababasa ko na yung isang partner, isang magbabash sa atin ngayon. Nasasabi nyo lang kasi okay yung buhay nyo. Nasasabi nyo lang kasi hindi nyo naintindihan yung buhay naming mga mahihirap. Naku, nakikinikinit ako na partner. Di ba yung, yung mga magko-comment sa atin. Nasasabi nyo lang kasi hindi nyo man nararamdaman yung paghihirap namin ngayon. Alam nyo, naghihirap din kami pero gumagawa kami ng diskarte sa buhay namin para makamove forward sa buhay. Di ba? Lahat tayo tinamaan dito. Walang na-exempt dito, di ba? Pero marami tayong mga kakilala, marami tayong mga kaibigan, marami nakikinig ngayon na gumagawa ng diskarte para mabuhay sila, di ba? Na hindi lahat iniaasa sa ibang tao. True, Lalu, at walang halong eklavo. So, ganun na lang, kabisyo. Tama. Effort talaga tayo to do our best in the now normal. Yes, laban lang, laban. Oo, laban lang at huwag mawawala ng pag-asa, ha? Yes. Maraming salamat. Naalala ko lang pala sinabi ni Tita Susan Vidal, yung ating speaker na isang araw, no? Na kapag ang pare ay nagbibigay ng blessing, 'di ba? Pag nagbibigay siya ng blessing, halimbawa sa isang misa, he always starts with the sign of the cross. Pag magbibigay ng blessing, 'di ba, sa ngalan ng Ama, ng Espiritu Santo. Kasi ang isang blessing ay hindi dumadating nang hindi wait lang. Mas maganda nung iba yung nag-explain Mas maganda yung pagkaka-explain ng speaker parang a blessing always comes with a cross. Yon, parang ganon. So it always starts with a cross or it comes with a cross. So isipin mo, itong pinagdadaanan natin ngayon, pandemya, pinagdadaanan mong hirap, krus yan. Pero sunod dyan, blessing. Yes. Yun. Sana na-explain ko yun ng tama. Basta yun na yun, Pwede. Gets Huwag naman, mawawala gets. ng pag-asa, ha? Huwag mawawala ng pag-asa. Yes. Okidoki. Maraming salamat sa pagtutok sa amin ngayong araw na ito. Muli ako po si Nicole Ayala. At ako naman si Kabyo King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-face mask ka para mabuhay naman ang iba. Yun. Always your number one. SM Radio Station. Love Radio. Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Ayala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Ayala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. Thank God it's Friday! Madami akong mga kakilala na nagse-celebrate ng birthday today. Kaya unahin ko na nga batiin ang happy birthday ang aking mabuting kaibigan na ninong ng aking mga anak na si Rogelio Mutok Jr. aka Buddy. Happiest birthday sa'yo. Na ang tanong sa akin recently was panghuli na bang baby daw ba si Prince? Kasi kinuha ko ulit siyang ninong Sabi ko, okay. Kasi baka mamaya yung pangatlo ako pa din. Generous kasi to Ganun talaga pag mga generous. Pag generous, pinipili lagi ninong. Pwede pala yun, mag-ulit ng pagiging ninong. Ito ko lang siya nalaman Okay. Kasi yung si Michael Angelo Lubrin, si brother Michael, sabi niya sa akin, hindi mo ba ako kukuning ninong kay Prince? Tapos sabi ko, ninong ka na ni Princess Sabi niya, ayaw mo. Ako, pwede, mayaman. Pwede.
Generous. Pwede. Mahina ng 10,000 pakimkim. sabi ko, pwede ba yun? Sabi ko, 2 beses sa 2 anak. Sabi niya, oo, ginagawa yun ng maraming tao para isahan na lang. Oo nga naman. Sabi ko, sige, hindi ako tatanggi. Ayun. So, happy birthday sa iyo, buddy. At isa pa nagsiselebrate ng birthday today ang ating PA dati na bata pa lang. High school pa lang nakikinig na siya ng tambalan. Tambalanista na. Tambalanista na. Grabe, no? High school pa lang. Tambalerina. Yan. Tambalerina. Si Jeff Meralpez. Hi, Jeff. Happy birthday na nagulat ako, Tanghenyo. Partner. He turned 30 today. So, ilang taon na kayo? Dati, no? Dati. Oo. Inosente, Bata may lang gatas yun. pa sa labi May gatas yan pa sa labi yung pumupunta sa mall show namin. May dalang, unang beses namin to nakita, may dala siyang tula para sa tambalan. High school siya. May tula po ako, ginawa ko para sa tambalan. Hindi ko makakalimutan. Mangiyak-iyak pa siyang inaabot yung ano. Tapos ngayon, 30 na siya. OMG. Tapos sabi niya, hindi niya makakalimutan na tuwing nag-30 siya, ibig sabihin mag-40 ako. Kasi mas matanda ako sa kanya ng 10 years. Kasi yun yung usapan natin, kasi tambalerina nga, di ba? Tambalerina. Sabi, ang sabi ko, feeling ko mas malaki na yung boobs niya sa'yo. tsaka parang mas maganda yung kilay niya. So, ang eksena namin na napag-usapan namin dati, may pinapanganak na engkanjosa every 10 years. Okay. So, 10 years ago pinanganak siya, 10 years later, 10 years ago, 10 years later siya. So, hindi niya daw makakalimutan na kapag umeedad siya, umeedad din ako ng 10 taon. Sabi ko, buwisit ka. Happiest birthday si Jeff Meralpez and thank you very much. Solid ka pa rin mula noon hanggang ngayon. Yes. At meron din tayong bisita. Huli niya tayong nakita 11 years ago din. Pinagbubuntis niya pa lang tong batang to na ang laki-laki na. Oh, ngayon 11 years later, ang laki-laki na po niya. Anong nangyayari sa mundo? Bakit ganyan? Pinaparamdam niyo po sa amin na matanda na kami. Hindi. Ako natutuwa ako and at the same time nalulurkate din. Natutuwa ako kasi ibig sabihin we are part of their history. Yes. Diba? Isipin mo, for you to say na pinagbubuntis ko pa lang tong batang to, nakikinig na ako sa'yo. Tao na siya na po ngayon. siya. Taong-tao na po. 11 years old. Na nagbubuntis si Jonah Lopez. Yan, si Jonah Lopez. Nung una niyang na-meet yung ako yata sa Santa Rosa para sa isang event ng beer. Yung pa yung mga hinuhostan ko pa. Nagwawalwal pa ako dati. Ang mga hinuhostan kong event dati, partner, hindi pang wholesale. Pangwalwala. Pangwalwal. Tama. Chicks ka pa dati. Yan, chicks ako dati. Hindi na lang talaga halata ngayon. 2 kids, yan. Nung chicks pa ako, na-meet niya ako nung chicks pa ako 11 years ago. Yan. So, ngayon ulit. So, happiest birthday sa'yo. And thank you for celebrating your birthday kasama ang tambalan. Sa pa nakakatawa doon, siyempre, ibig sabihin nun, hindi talaga sila tumiwalag. Oo. Isipin mo, 11 years na yung nakalipas. Tama. Tapos Andyan pa rin sila sa atin. Nandito pa rin. Diba? Meron nga siyang tambalan book. Yan. Ano bang dala ni Meron. Jonah? Kaya natin siya binigyan ng moment kasi may dala. Alam mo, si Buddy, kaya binigyan ko ng moment din kanina, partner, kasi magbubuffet. Magbubuffet kami mamaya. Magpapabuffet pala. Oo, ganyan. So, dahil may dalang puto binyan, may moment. Yan, ang daming airtime, ha? Oo. Kasi, tigi-tigisa daw tayong 3, kaya 3 yung box dyan. Pero, nakakatuwa, di ba, pinagbubuntis niya palang etong batang to, na ang laki-laki na. Di ba, nakikinig na sa tambalan? Kaya minsan, ang tawag nila sa tambalan is, nostalgic. Kasi yung iba sa kanila, kasama tayo nung college years. Grabe, o kaya na high school years. Sige, yung pamilyadong tao na ito, mga estudyante dati. Nako. Kasama mo syempre yung family mo. Ano nini? Baby. Yachi and si Mahal. Ano Yes. John. Yan. John po. Yan. Thank you for visiting Love Radio and welcome to our beautiful booth. Nag-leave talaga sa work, no? Oo. Syempre birthday niya, di ba? May birthday leave. Ganyan. Enjoy your special day and welcome to Love Radio. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday. Salamat. Dati yung background nyo pa lang, tarpaulin pa lang. Oo. Ngayon, maganda na yung booth. Maganda na. Tsaka I'm sure yung picture natin wala na dati kasi hindi pa uso yung the film pa nun. The film. Papadevelop mo, ganun. Hoping, wishing and praying na hindi exposed, di ba?
Ganun yung ano. Kasi pag Iba expose na talaga- sayang yung post mo Alam mo, noon. oo. Iba na talaga yung panahon naabutan nyo ba yung fax machine? Oo Meron naman. pa naman, di ba? Oo. Hindi. Yung mga kabataan yung pala itatanong ko, naabutan nyo ba yung fax machine? Kasi na-realize ko, para saan pa yung fax? Siguro yung yung gumawa ng invento ng fax machine, hindi niya naisip na in time, maaano siya, Oo. malalaos. Hindi siya nakasabay kaagad sa sa pagbabago ng panahon. Yung parang yung mga camera, Oo. hindi nila naisip na malalaos sila ever. Kung sinasabi laos kayo, hindi naman po. Hindi na nakasabay kaagad. Hindi, kasi ngayon, kung magpapaprint ka, hindi na siya yung katulad dati na laging ipapaprint mo lahat eh. Ngayon, Oo. billing events. Tama. And then, yun nga, yung kung mahilig ka mag-scrapbooking, ganyan. Pero other than that, everything is digital. Naalala ko lang bigla yung kwento mo sa Foxstone. Ano? Oo. Meron akong Kwento mo. meron akong Yung may kaibigan doon siyang kakasi. May kaibigan akong syunga. First time niya sa work. Ito yung sinasabi po namin mga kabisyo na kailangan, when in doubt, ask. Ask. Okay Okay. lang magtanong. Sabi nga sa commercial, wag mahihiyang magtanong. So first time niya, hindi niya alam yung mga gamit sa opisina. So may fax machine. So may tumawag, kring kring. Ayan. Yan. So nung pagsabi niya, hello, thank you for calling Camerut. Ganyan. Yan. Tapos sabi ng kausap niya, fax tone please. Sabi. Tapos sabi niya, sorry, wrong number. Binaba niya yung phone. Sabi ko, ang tanga-tanga mo. Ang tanga-tanga mo. Buti nandiyan ka pa sa work na yan. Pero syempre, ang makaka-relate dito, yung naka-experience ng fax machine, di ba? Kasi pag hiningin ka ng fax tone, ibig sabihin, pipindutin mo yung nakalagay fax. Oo, yung Para green bigyan, or- green yun. ba yun? Yung basta yung Oo. button, tapos button, yan. Tapos magko-fax. Di ba, pero kailangan mo pa ba yun? Pwede mo nang i-email. Oo, kaya mas mabilis pa. Mas mabilis Diba? pa. Mas malinaw pa yung printer mo. Diba? Kasi ang problema sa fax machine, yung yung nabubura siya. Tama. Tsaka that time, pag may fax machine sa bahay nyo, Mayaman. sa table mo, mayaman, high-tech yung opisina nyo, no? Kasi may fax machine. Kasi dati wala pa masyadong mga scanner. Oo, correct. Ngayon, iba't ibang... Tsaka dati mayaman kapag may printer ka. Diba? Tsaka parang Totoo, mahal totoo. dati yung printer. Kaya ngayon nagtanong ako recently, mura na lang pala yung mga printer. Siguro kasi Pinapamigay na nga yan. Oo nga, libre. Oo. Kapag ka bumili ka ng ganito, may libreng printer. Diba? Mas high-tech na kasi ngayon kumpara Iba na noon. talaga. Dati natanga din ako sa Foxstone. Oh, bakit? Sabi Talaga? ko, may Foxstone naman po. Yung ringtone lang yun. Yung Tapos, Sabi ko, may linya naman po. bakit nyo pa po hinihingi yung fax tone? Mas tanga ka pala doon sa friend ko. Sabi ko, may nadidig naman ako. Foxstone ba yun? Tapos yung isa, sabi ni Belmar Mig Forrest sa Facebook Live, fax tone please, ilan po? Ang sagot mo, ilan po? Again, Aminin ang nyo, lesson- natanga din kayo dati doon. Ang lesson dyan, huwag mahihiyang magtanong. Yung isa ko nga kasama dito kahapon, may meeting kami. Sabi niya, ang tagal-tagal niya doon sa microwave, doon sa taas. Sabi niya, ang tagal-tagal ko. Ayaw uminit, ganyan. Natataka siya, nandun naman yung pinapaano niya. Yung pala hindi nakasaksa. Sabi ko, matalino ka sana, pero huwag mahihiyang magtanong. Promise magtanong po. Kasi pag hindi mas mahirap mapahiya at magmukhang tanga talaga. Correct. Pero naalala ko pa dati yung mga iniinuman ng tubig na yung inaapakan. Yung fountain. Yung fountain. Tama, Yung iba na tama. hindi, yung mga galing probinsya Correct. talaga. Magtataka sila. Paano lumalabas yung tubig? Ang lakas ng tawa ni Aminin nyo. Chua. Relate na relate. Sa akin, nung ginanong si Ray yata, kung lumipat ako ng pila, ganun pa rin wala lumalabas. Pero ba't nung nauna sa akin may lumalabas? Diba? Uso pa ba yun? Yung mga fountain na gano'n? Yung tatapakan. kakatawa. Ay, naku, nag-iisa pa Peke man kasi. yun. Sumami tuloy. Naalala ni Chris yung kabataan niya. Oo, yung kabataan niya. Yung bagong salta ka pa lang sa Oo. Maynila. Bago ako estudyante sa FEU. Nung bagong estudyante yan sa FEU, pumunta yan sa EDSA Shangri-La Mall. Yan. Pagsakay niya ng escalator, nagbonamin sa dulo. Nahilo si Kola. Alam mo, na-out of balance ako. Kasi Nawala talaga. Sabi niya nawala daw siya sa balance. nagka-vertigo ako. Bumalik ka nga ng bonamin, di ba? May hilo, may lula. Kasi
Nalula po siya sa escalator. Sabi ko, malayo naman yung binayahin namin, hindi ako nahilo sa bus, pero sumakay ako sa escalator. Nahilo po siya. Actually, si Chuper, Tanghenyo, may mga ganun pa rin siyang moments. Yung probinsyano moments. Wow, ang gara. Wawan taas ng building. Ganun yan. Wow, ang gara naman dito. O kaya, ganyan pa yan paminsan. Wow, quality. hindi nawawala. Hindi Ganun. napipigilan yung sarili. Dinala ka ng kliyente sa magandang restaurant. Wow, quality. Totoo yan. Kung minsan may makikita ka pa sa mga mall na parang nagtitinikling sa escalator. Yung takot na takot iyapak yung correct. pag-ubawak. Kapit na kapit. Kasi nga may lula sa escalator. Nakaka-lurking. Naalala ko dati kasi nung field trip sa sa Shangri-La nga kasi may wax museum noon. Oo, correct doon. Ang dadaanan mo doon yung pinakamahabang escalator. Tama, yung doon kami mataas. dinaan. Sabi niya, kapit-kapit. Sabi niya, by twos. Kasi ng mga syanong nga eh. Ganito kayo, nagtitinikling. Bago ka makakbang, isang susubukan mo muna. Kung tutupi o hindi. Makakalurking. True. O basta, when in doubt, ask. Kung merong pagtatanungan, magtanong. Kung Correct. wala namang pagtatanungan, mag-observe. Yes. Yan. Ako dati natanga ako sa yung mga sensor ng mga hugasan. Okay. Lumabas ako ng CR dati puro sabon. Kasi, sabi ko, bakit yung mga nauna, lumabas naman yung tubig? Tapos hinahanap ko yung pihitan. Di ba naghanap ko ng pihitan? Normal pihitan. yun ng gripo. Okay, may pupush kang ganun. May pupush o kaya pihitan, ganyan. Tapos wala. Hindi ko naman naisip na may sensor na. Sabi ko sa'yo, talagang tinuyo ko na lang yung sabon. Ipilahid sa palda. Oo, pinahid ko na lang sa palda. Naubusan ka ng tubig. Oo. Ako, ano ba yan? May sira, nakakalurke, gravation. Yung pagsakay ng elevator din. Pagbukas hindi pinindot ko sa pupunta. At tagalagay kwentuhan sa loob kami ng Rico Panyero dati. Talaga ba? Nangyari yun? Oo, tagal namin sa loob, hindi umaandar. Ano pa rin kami. Tapos meron pa mga experience yung mga first time Ba't parang ang dami nating experience? Dami nating katangahan sa buhay eh. Ang dami nating tanga yung moments, sa ha? LRT. Ano yun? Yung may iwan yung kasama mo. Ano ba? Yung isa pa yun. Yung pumasok ka na, tapos bigla nagsara. Oo, correct. Parang pelikula. Yung mukha mo, takot na takot. Ay, oo, totoo. Kasi nung time na yun, Pag naiwan wala ka, pang oo. phone. Na parang meet-meet dun sa Oo. monumento. Hindi. Correct. So pag naiwan ka talaga, parang naiwan ako. Diba? Ako ni-lecture na agad ako ng mga tita ko nung pag naiwan ka, sasakay ka, bababa ka karyedo. Oo. Ako, ganun-ganun talaga ako, haba ng leg ko. Takot maiwan eh. Naranasan nyo na makabasag ng bongga sa Sa mall. Hindi pa. Ako naranasan ko. Hindi po kasi nagkasya sa bag ni Nicole. Nabasag. Nagkandabasag. Nahuli. Ayun. The next day, nandun ako sa Security sa department. Security department, may picture. Shoplifter. Ay, nako. Diba, Tanga-ers moments. katangahan moment. Oo. Kaya kung halimbawa ngayong araw na ito, meron kayong pupunta na restaurant o kaya may pupuntahan kayong first time. Yan. Kung wag mahihiyang magtanong. Lagi mong lagi mong iisipin 'yon. Lalong-lalo na kung nasa Pilipinas ka na may nagtatagalog yung mga tao. Diba? Correct. Mas madali tayong magkakaintindihan dito. So wag magmamaru. Kasi ang ending pagmamaru, ayan, lalabas ka ng CR na puro sabon. Wow na wow ka, hindi ka makainom. Tsaka Kasi walang hindi mo yung may pindutan, may tapakan yun, yung fountain. Tsaka wala ding limit yung tanong hindi lang isang beses. Correct. Kasi Pwede meron yung iba mag-ani. ng good time eh. Oo. May mga ganun, isang beses, dalawang beses, tatlong beses ka magtanong. Oo, para sigurado. Correct. Ano yun, para hindi tayo pahamak pare-pareho. Dati may bisita kami. Siyempre, feeling ko social sa bahay namin, may bidet. Oo, may bidet. Oo, may bidet na gano'n. So, may bisita kami, hindi niya alam pa paano hugutin yung bidet. Kung paano tatanggalin dun sa Tanggalin lang, gano'n lang kasimple. Ang ginawa niya, hinatak niya pa kanya. Lumabas siya, may hawak na bidet. Paglabas niya, dala yung bidet. Sorry po. Sinirang gano'n, no? Yung Ang lakas lagay. niya naman. Sabi niya,
paano kaya uhugutin to? Itataas mo lang naman. Iaangat mo yun eh. Oo, So, ang ginawa niya, hinila niya. Siyempre, sira na tipak yung Oo, yung tais sa may chrome lang, tais. hindi metal yun eh. Patay tayo Hindi ko dyan. nagtanong ka, hindi sira yung bidet namin. Oo. Hindi na social Diba? yung bahay namin. Importante issues magtanong, lalo na yan sa mga bahay-bahay kasi mahirap na yung tawag dito, yung magmarunong. Oo, wag nagmamaru. Correct. Ang mga natatanghan din ako minsan shower, yan. Minsan nakakatanga yung mga shower. Kasi diba dati naman tabo lang tayo. Oo. Mayaman lang yung may shower. Oo, kaya. So nung minsan na nag-overnight ako dun sa kaklase kong may shower sila. Tagal-tagal ko sa siya. Kasi ayaw mag-shower dito sa Gripolo. Paano mo nalaman? Gawain mo yun. Nangyari na sa yun. Ang tagal-tagal ko, hindi dahil nag-enjoy ako, kundi hindi ko alam paano pihitin. So ang ending, pinagsiksikan ko yung sarili ko dun sa gripo. Doon ako ang baba nung gripo. So isipin mo, eto gripo kunyari, doon ako nagbabay sa ilalim, samantalang may shower. Hindi ko kasi maintindihan, ang daming pinipindot. Ayoko namang parang masyado ko naman talagang pinaramdam. Noong mga time na yun, mayabang pa ako, pwede naman talaga magtanong, paano po to, di ba? Hindi, talagang Nagmamaro ka na lang. nagmamaro. So ang ending, hirap na hirap talaga. Paglabas ko nga, may sabon din ako dito. Tapos malamang nagtanong ka pa, uy, friends, sira yung shower nyo. Nakiramdam ako. Tapos kasi yung kasunod sa akin, dinaligo siya. Tapos ang bilis lang niya. Tapos sabi pa nga siya, ang tagal mo pala maligo. Sabi ko, ganun talaga ako. May mga ritual kasi ito. Chikadora ng dekada. Sumasakit na leg. Kasi porque may shower, walang tabo. So, ang hirap kaya. Ang hirap. Paano ka maghuhugas ng anets? Alam mo, itatapat mo yung ganun. Ang hirap kaya. So, alam ko gumagana yung shower kasi yung sumunod sa akin, ang bilis lang niya naligo. Tapos nag-comment pa siya, ang sarap ng shower niyo, ang lakas. Sabi ko, oo nga, friend. Diba? Nakakatanga talaga yun hanggang ngayon. Oo. May, sa bahay din naman namin ganun. May bisita ako ganun. Parang may handheld na shower. Okay. At saka may shower na naka-install sa kisame. So, akala niya siguro, maghugas lang siya ng paes. So, kinuha niya yung handheld na shower. Tinapa niya sa pagod. Na-imagine nyo na ba yung susunod? Ang bumukas. Libre-ligo. Tanga-tanga kasi. Ang bumukas yun dito. Kasi, tinodo. Basang-basa. I can just imagine. Yung gulat na gulat siya. Saan nagaling yung tubig? Kasi lagi nangyayari sa akin yan eh. Oh my Diba? Hawak niya yung shower. Tinapad niya sa paa niya pero hindi doon lumabas yung tubig. Nag-isam eh. Ang dami-dami pa. Isang bulwak na matindi. Ay, nako, nakakalurky. Hindi kasi nagtanong. Mas maganda po magtanong. Di ba? Ay, nako, nakakalurky. Ayan, para hindi napapahamak at para naiingatan din ang sarili. Ayan. Napagod tayo. Para iwas disgrasya. Hindi na tayo nakapaglaro ng papibuhan. Nakatutok daw sa atin si Sir Vince and Ma'am Shelay and the whole finance division ng AFP-MBAI. Hi Marvin, salamat sa pagtutok. Siya mga kabisya, enjoy the rest of your weekend. Muli ako po si Nicole Ayala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Ang programang walang problema. Hiyala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. It's a happy, thank God, it's Friday! Akalain mo yan, Friday na naman ng
ang bilis talaga ng takbo ng panahon. O, hindi ba talagang nung nakaraang weekend kasi, di ba, hindi magandang weekend natin because of the bagyo. Pero ngayon, fine na ulit ang weather. Correct. Hopefully, maging okay. May LPA daw eh. Oo nga daw eh. Pero enjoy na natin ng weekend. Hindi pa naman darating yun. Trota. Happy weekend po! Yes. We welcome the weekend with open arms. It's a Friday. Nakakatuwa! Huwag ka mag-alala kung ano man ang kailangan mong tapusin ngayong araw na ito. Basta magsipag ka lang. Wala namang rason para hindi mo matapos yan. Tama. Dear Nicole and Chris, tambalanisan niyo po ako since 2012. Tanong ko lang po, bakit ganun? Masama po bang magbuntis? Mas may asawa na po ako. Almost 2 years na kasi kaming kasal, pero against ang parents ko pag nagbuntis ako. Maayos naman ang trabaho namin mag-asawa. May naipon na din naman kami kahit paano. Ano po ba dapat kong gawin? Alangan namang hindi kami mag-ano. Actually, may point ka. Okay. Help me naman po, tambalan. Hi, Tanghenyo. God bless. Ayan. Tinanong mo ba yung mga magulang nyo kung bakit ayaw nila na magkaroon kayo ng anak sa ngayon? Siguro naman nagtanong. Ano Feeling ko ang mga posibleng sagot dyan. Kasi ako pag meron ako nakakausap na, meron akong particular na matanda na nakausap na galit na galit siya kapag may babaeng nabubuntis. Okay. Nagagalit siya kasi feeling niya ang gulo-gulo na ng mundo. Tapos naiisipan mo pang mag-anak. Anong ibibigay? Parang anong ibibigay mong edukasyon dyan? Anong ibibigay mong mundo dyan? Masyadong masalimuot, ganun. So galit na galit siya. Ay naku, may buntis na naman dito sa bayan natin. Ang tanong, okay pa ba siya ngayon? Kasi pagkagan baka dinubog na siya ng mga taong pinagsabihan niya ng ganun eh. Ewan ko ba? So feeling ko kung kasi base sa PM niya may ipon naman kami. Diba? Yun yung sabi niya eh. So parang siguro isa yun sa mga considerations ng parents mo na parang, may ipon na ba kayo? Bakit naisip ninyo mag-anak-anak? Wala pa naman kayong ipon. Kaya siguro niya nasabi, may ipon naman kami. Dapat sinampal mo ng passbook mo para nakita nyo yung laman ng account ninyo. Nakita nyo yung laman ng account ninyo. Yayamanin. Diba? Eto na po, kaya na po namin bumuo ng pamilya. In the first place, yung wedding pa lamang. Correct. Malamang ang kasunod na dun, hindi ba't kapag kinakasal, laging pinipressure, right after the wedding, mga 1 or 2 months after, tinatanong, meron na ba? Diba laging ganun? Kasi matik yun eh. Parang pagkatapos ng kasal, syempre susunod na yun. Sinabi pa yun sa homily. Go forth and multiply. Diba? So yun pa lang, yung pagpasok pa lang sa wedding, yung planning pa lang ng wedding. So kung inallow na ng mga magulang na ipakasal ng kanilang mga anak. May possibility talaga magkaroon kayo ng anak. Ano akala na nanay tati mo? Virgin ka pa rin. Siguro isa sa mga posibilidad dyan, baka may alam sila na hindi mo alam, baka may health conditions ka na pag nabuntis ka, posibleng mamatay. May mga ganong kaso. May mga ganon eh. Alam mo, pregnancy is very, very complicated. Promise. Yes. Minsan meron, yung sinasabi na Tanghenyo, merong ganon eh. Yung every time na nagbubuntis, lagi nagiging delikado yung buhay ng nanay kasi nire-reject niya yung bata. May ganon eh. May mga ganong mga, although very rare naman yung mga cases na ganun. Pero tama ka din, partner. Tinanong mo nga ba? Tinanong mo nga ba yung nanay mo? Bakit ayaw daw nila? Kung wala namang pagtatanong na ganyan, baka assumption mo lang yun. Baka naman tamang hinala ka lang. Feeling ko hindi assumption kung talagang sinasabi. Feeling ko kailangan ninyong himayin kung ano yung tunay na dahilan. Kaya ako, nag-isip lang ako na maaaring kasi natatakot siya na yung mundo ngayon masyadong magulo, masyadong masalimuot, ang daming manloloko. Or maaaring misinterpretation din. Wala naman talaga sigurong sinabi yung magulang ninyo na huwag kayong mag-aanak ka, ayoko na may bata, ayoko na magkaroon kayo ng anak. Maaaring hindi naman talaga ganun yung words na ginamit niya. Siguro ang pagkaka-deliver niya is wag muna sa ngayon kung hindi nyo kaya Tapos syempre minsan OA tayo mag-react sa mga naririnig natin. Ano ba yan? Ayaw tayong payagang magkaroon ng anak ng mga magulang natin. Pero actually, sa madaling salita, ang daming hanash ni Chupe, mag-usap po kayo. Tapos ang usapan, di ba? Mag-usap po kayo. Ano ba talaga? Ganun. Isa pa akong dahilan na nakikita dyan. Baka pangit yung asawa mo, ayaw niya malahian. Ayaw niya may kalat ang pangit na lahi. Itigil ang lahi, di ba? Kasi, dapat una pa lang, nung naniligaw pa lamang, sinabi mo na, naku anak, malalahian tayo, nak. Sigurado ka na ba dyan, nak? O, di ba? O baka posible, huli na nila nalaman na magkapatid pala kayo ng asawa mo. Pangambang teleserye yung kwento, no?
Kung ano-ano na lang naiisip. Tingnan mo, kung ano-ano na lang po ang naiisip ng mga tao dito. Kasi nga, hindi kayo nag-uusap. Mag-usap kasi kayo para malinaw. Correct. Importante yun yung communication sa loob ng bahay. Pangit yung nag-i-interpret tayo ng mga bagay-bagay kahit hindi naman talaga yun yung gustong iparating ng tao. Diba? So good luck sa pakikipag-usap. Yan. Kasi I feel na talagang gustong-gusto mo na talaga magkaroon ng Junakis. Gusto mo na talagang magkalat ng magandang lahi. Trip na trip nyo talaga yung procedure para makagawa ng bata. Diba? Nag-enjoy ka. Kasi mahirap kapag ka may kumukontra. Parang lagi yung, diba dapat pag mag-asawa, hindi na kayo nag-iisip ng, diba? Kung ano pang iisipin. Correct. Go lang ng go, tira lang tira. Diba? Ngayon, may usap muna. sumasaw-saw. O yan, usap muna kabisyo para malinaw kasi kaming tatlo dito, hindi din namin alam kung ano ba talaga ang tunay na dahilan. Good luck. Correct. And express mo at sabihin mo sa kanya, hindi naman po lahat ready. Actually, you can never be ready even those who are financially stable. Hindi na naman handa yung mga yan Kasi may kasamang emosyon yan. Tsaka kahit financially stable ka, hindi naman assurance na mapapalaki mo na maayos yung anak mo So, pwedeng Totoo. Ano siya, sugal talaga siya. And matututunan mo naman lahat ng mga bagay-bagay in the long run. Correct. Diba? So, usap po kayo. Yun lang yun. Sa madaling salita. Mag-usap lang po kayo. Dear Nicole and Chris, Tambalanisa since 2015. Ano po ba dapat kong gawin? Simula po Lunes, kinakabahan na po ako. Kasi po, ngayong Friday na ito, magde-date kami ng matagal ko ng katchat. Yan. Yes. First time po namin na magkikita after chatting for like 3 months. Kinakabahan po ako. Ano po ba yung mga tips na pwede nyo pong ibigay po sa akin? Lalaki to, partner. Yan. Ano po ba yung tips na pwede nyo ibigay po sa akin? And saan po kaya kami pwedeng pumunta? Yan. Thank you, Tambalan. God bless you both. Mag-ano ka muna para hindi ka mag-ano. Mag-ano? Anuhin mo muna para hindi ka mag-ano mamaya. Para mamaya, hindi maano yan. Para hindi maano agad. Baka magkaanuhan, mahirap na. Mapaano ka. Kaya nga, kasi hindi mo na paghandaan yung pag-ano. Ano kasi yun alam mo na yan. Hoy, bakit nyo ba iniisip kagad yung anuhan? Grabe tong dalawang to, nakakalert. Anuhan no? Hindi. Ang iniisip, mag-ano ka muna. Ibig sabihin, mag-assess ka muna sa pag-uusap ninyo. Yan, diba? Sa 3 buwan ninyong pag-uusap. Ano ba yung mga tipo niyan? Yan ba yung mga tipong mahilig ba yan sa simpleng fishbulan? O ito yung mga tipong mahilig sa tahimik na lugar? Yan. O gusto niya ba yung maingay, yung parang gimikan? Ganyan. Offeran mo, latagan mo kung anong gusto niya para wala siyang angal pagdating sa date ninyong dalawa. Nakakainis dito kapag yung babae nagsabing, ikaw na bahala. Tapos pagdating doon, naiirita kasi hindi niya naman pala trip yung pinuntahan. Pero umarte-arte, ikaw na bahala. Isa sa pinaka-the best dyan, i-profile mo siya sa Instagram niya, sa Facebook, kung anong hilig niya pinupost, doon malalaman sabi mo nga 3 months na kayo nag-uusap, 'di ba? So obviously, medyo may kaalaman ka naman na tungkol sa kanya, 'di ba? Para magtagal ng 3 months yung chatting ninyo. Nakaka-excite, no? Ito nung panahon namin, eyeball ang tawag dyan. Eyeball. Ngayon ba ang tawag? Ewan ko, meet up. Hook up. Tinder. May ka-hook up nga pala ako mamaya. Ay, dati nako. walang mukha tayo, sabihin lang sa Phone puno pa ng lang. Diba? Yun Tapos nga. kulay ng damit lang. Ano ka ba? Oo. Tangin nyo, magkita tayo. Ako'y naka-green sa may bench sa SM Center Point. Oo, di ba? Laging meeting place yan, SM Center Point. Nung college ako, ang una kong naging una kong boyfriend. Minute ko siya may yung brownies. Basta sa may browniesan dyan sa may Glorieta, yung pangatlong poste. Doon kami nag-usap. Sabi namin, dito magkikita sa pangatlong poste, malapit dun sa brownies. Oo. Tapos minsan nagkakailangan pa kayo. Ayan, may nakita kang nakapula. Ang sabi niya kasi nakapula daw siya pagdating niya. Minsan talaga magkakahiyaan pa kayo, lalapit. Kayo po ba yung yung si ganito? Kayo po ba si Emilu? Ay, ako nga. Ikaw si Ikaw si Adrian. Ganyan. Ako dati nagbabaon ako ng ibang damit. Para just in case na hindi pagpangit, palitan mo.
learning. So sa madaling salita, noon man o ngayon, very exciting yung first date na yan. I'm sure sabi mo, Nakaka-excite kung yan. Lunes pa lang, parang na-set nyo na, tas na you're gonna meet up ng Friday. I'm sure hindi ka na nakatulog mula Lunes hanggang kagabi, di ba? Sa sobrang excitement. Nakakatuwa yan. Good luck. Kailangan magdala ng pera, mahirap na. Oh, yun din. Magdala ka ng pera, paghandaan mo naman yan, di ba? Wag laging saktuhan. So tama, profile her. Ano ba yung mga trip niyang gawin? Ano ba yung mga trip niyang kainin? Okay lang din naman to ask, pero if she tells you na ikaw na bahala, ayun na nga, i-profile mo na nga siya. Tingnan mo kung ano yung mga trip. Ganyan. Baka mamaya dalhin mo sa kwek-kwekan di ba? Oo. Mandiri sa'yo, mag-cause pa ng turn off. Correct. Or dalhin mo sa maingay na lugar, mairata sa'yo kasi gusto niya masinsinang usap, di ba? Ganun. Tsaka syempre, mag-toothbrush. Yan, mga basic lang naman. Magsuot ng magandang panty. Yan. Lalaki. Ay, lalaki. Hindi magsuot ng magandang brief. Pero sa mga babae, magsuot din ng ternong bra at panty. Wala pleasing. Lahat. Kahit damit, kailangan pagandaan talaga yan. Kasi first impressions last. Kabisyo. Correct. Diba? Magpabango. Kaya nga. Mga ganun lang naman, mga basic kabisyo. Hindi mo naman kailangan And of course, be yourself. I mean, kung 3 months na kayong nagchat-chat, there must be something about you that she really likes. Correct. So, i-maintain mo lang yan yung kung ano man yung personalidad na pre-project mo sa chat Napaka-importante room. nun Be natural, be yourself. Hindi mo kailangan magpanggap na ibang tao. Tama. Kasi minsan mas lalo pang makakagulo sa inyong dalawa yan. Corrected Yan ang by. malaking problema. Baka nagpanggap ka na ganito ka, tapos sa person, Oo. hindi ka. Yun lang. Mahirapan ka doon. Yung panggap-panggap ka na talitalinuhan tuwing nag-uusap kayo, laging katabi mo si Google. Yung tapos sa tunay na buhay, talaga Nga naman pala talaga. Oo, sadyang mahina ang pag-iisip. Naku, yun yung mahirap dyan. So I hope you did not pretend as much sa chat group, basta sa chat room o kung saan man kayo nag-chat. And enjoy. Para sa akin, mahalaga yung bukod sa physically, dapat nakakatuwa ka kasing kausap. Kasi pag hindi ka na kasi nakakatuwang kausap, ano mo yung parang... Kahit kunyari makita kayo in person tapos madismaya siya sa itsura mo, bawiin mo sa magandang usapan. Yan. Makakatulong yun. Tama. Totoong, di ba, sabi nga nila, daig ng komedyante ang isang may itsura. Pero wag ka Bawiin corny mo. nakakabwisit din. Baka mag-knock-knock joke ka dyan. Yung mga joke, saan nagtatrabaho ang fish? Hindi Saan? sa office. Sige, subukan mo yan. Ang TV days. Oo. Di ba gaganto ka pa? Huwag ka rin corny, friend. Di ba? O ganon, chill ka lang. Nakaka-excite yan. Enjoy nyo lang. Di ba? I hope hindi siya masyadong social na gusto niya ng mga fine dining Kemerut. Nakaka-stress kasi. Sa bagay, gusto ka naman. Kung gano'n naman yung lifestyle mo, hindi na effortless na sa'yo. Wala namang problema doon. Paano kung hindi ganun yung lifestyle mo? Tapos nung pre-profile mo yung babae, yayamanin pala. Gusto ng mga Italian na hindi mo maintindihan yung mga pangalan. Di ba? Di ba? Mahirap. Kapag ganun, be the great pretender. Waiter, makukuha excuse mo me, naman yan. What's your bestseller here? Ganyan. Yan. Diba? Tapos sasabihin niya, sure na naman, bro, sure ka na kana. Tapos sasabihin mo sa kanya, okay, we'll get that too. Yan. Ganun lang. Pero pinaka-safe na mag-date ngayon, yung mga sa mga Korean na. Ayan, Samgyup. Oo, yan. Samgyupsal. Pinaka-safe yan, 500 per head. Correct. Safe ka na doon. Tama, madaming choices. It's all you can Eat na. all you can na, mga side dish pa na Pero hindi doon. kumakain doon. Ha? Hindi ka nagsasamgyupsal? You're like pa. missing 10 years. Sobrang sarap. Sobrang dami na. Hindi lang yun. Ang dami na talaga dito sa Philippines. San Gio doon Anywhere. dito sa may makapagal. Subukan nyo Sige. dyan. Sarap yan. Try ko partner. nga Tsaka mamaya. sobrang sulit talaga. Ang utot mo liempo na. Tsaka walang oras. Bakit tumambay ka buong araw? Correct. Unlimited, as in unlimited. Unlimited Yung yung mga meat. side dish, Oo, yung tsaka yung mga kimchi, yung mga ganun. Kung mahilig ka. O yun, pwede matry din. nga. Pwede din. Pwede ang buffet. Ang buffet is Sulit. Sulit yan. Pinaka-safe yan pag nag-date ka, wag mong dalhin doon, baka mag-order ng order ng Oo, order. yung order, mahal. Oo, mabuti na yung nakahain na. Fix yung yung Oh, hindi ka rin din budget nila mo. niya nanaiising. Fix din naman. Fix na din naman yun. Yung din naman yun. Magpapabusog lang naman kayo. Bakit pa doon sa mahal? Di ba? So, profiler. Di ba? Siya ba yung tipong Correct, mag-enjoy sa buffet? Siya ba yung tipong karinderya girl? O, di ba? O siya ba yung tipong hindi naman malakas kumain? Kasi minsan may mga babae maarte. Hindi na naman ako sa buffet. Hindi man ako makain naman. Oo, diet nga ako. Tapos mainis ka, mahal-mahal na binayan nyo. Oo, tapos gulay lang. puro gulay yung kakainin. Kukunin Order ng niya. salad. Oo, O, order puro ng salad.
Uwi sa bahay, gutom na gutom. Oo. Hindi, tsaka Kasi nagpapanggap. Isang maganda pang tip dyan, kumain ka na rin sa bahay. Kasi baka mamaya mo niyan, di ba? Mahirap eh. Pagdating doon, ang gusto niya lang pala, makapika-pika, ganyan. Tapos gutom na gutom ka na. So kumain ka muna ng 4 na instant pancit canton. Gawain ko yan eh. Kapag halimbawa, alam ko yung event cocktails, partner, bago ako umalis ng bahay, nakalimang yakisoba na ako, 2 kanin. Para sure na. Oo, kasi diba? partner na-experience ko yan eh. Yung alam ko na ang event is parang cocktail lang, pika-pika. Hindi mo na ako kumain. Pagdating ko doon talaga, lahat linantakan ko. Lahat na lumalabas sa mga maliliit na plato. Pambira, gutom na gutom. Nakakaya din naman yung mukha kang gutom na gutom. Oo, diba? Mukhang patay gutom ang dating mo doon. Bis na bis ka. Tapos, diba? Masiba ka pagdating doon. So ano ka lang, chill Kain ka ka na lang. rin, Kain ka na rin bago umalis ng bahay. Ganyan. Yung medyo may lamanisik muna. Para pagdating doon, yung mga tao nanginginig na sa gutom, ikaw okay ka lang, chill ka lang. Hindi. Tsaka alam mo kami, may kakaibang baho ng hininga kapag kagutom. Diba? So kailangan medyo kumain ka. Isa pa yun. Kaya mo yan. Actually, mga tips na sinasabi namin, very basic. Very high school. Kinakabahan ka lang. O, diba? Ang importante, mag-enjoy ka kasi nakaka-excite naman yung lahat naman ng first time nakaka-excite eh. Diba? Totoo yan. Pero wag kang magugulat kasi marami talagang pekeng pictures sa Facebook. Marami na po ang namatay sa maling akala. Ang kaka-filter talagang iba yung itsura nila pagdating sa personal. Magugulat ka, ba't hindi naman pala kaputian? Kaka-beauty plus, camera, kemerot, diba? Masunog na yung buka. Hindi na nga makita yung ilong eh. Sa sobrang filter. Enjoy ka ha, kuya. Enjoy. At sana maging successful. Ibig sabihin, yung first date, masundan ng second date, third date, fourth. Ma-develop into something. Diba? Malay mo, ganun. Tsaka wag mo muna, feeling ko kung ikaw yung tipong malandikan lalaki, wag mo munang i-push. Mag-control ka muna. Do not do it on the first date. Wag mo munang parang yung masyado kang manyakol ka. Yung mga gusto mo ba sa matahimik na lugar? Ayoko kasi na maingay eh. Yung pagkita, yung pala hawakan mo sa braso, kumusta ka na? Oo, ganyan. Pigilan mo naman sarili mo. May kasamang may pamimisil na kaagad. Pigilan mo naman kasi nakaka-turn off din. Although, pwede mo rin naman ma-profile yung girl. Meron din namang girl na ganon. Correct. Ramdam mo rin eh. Ramdam mo rin naman. So, yung tipong pag niyaya mo manood ng sine, mararamdaman mo din eh. Tapos pag gumagapang ngayong kamay mo na, kunyari, nagkakadikit lang yung braso nyo. tapos mamaya, nakaakbay na hindi siya pumapalag. Mararamdaman mo din yan. Oo, mapapifeel mo yan. Pero wag masyadong bira na parang sobrang hayok ka kuya. Diba? Kasi nakaka-turn off din naman yan. Wag sa first date. Wag kasi isipin ng girl, ano bang gusto mo, diba? Ano bang ibig sabihin na tong first na pagkikita natin? Am I that kind of girl? Yan. Matatansya mo yan. Pag nagkita na kayo. Wag muna. Sa sunod, balay mo. Good luck at sa lahat ng mga may gimmick mamaya, enjoy po kayo. Yes. Siya mamayang 9:00 tayo magkakabanding-bandingan. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! Ang programang 90.7 Love Radio. Love lang. Always your number one SM radio station.